Kaya very important na kapag nakikipagrelasyon po tayo, dapat alam talaga natin yung history ng mga kapartner natin. Kasi kung ang record talaga netong present na karelasyon mo ngayon maraming beses na siya nagloko, possible talaga na ulitin niya ito diyan sa relasyon niyo. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, ask ko ang thoughts mo dito. Will a woman who cheats again? Well, gawin natin tong video na to hindi lang para sa babae, kundi para din sa mga lalaking paulit-ulit na nag-cheat. Kapag ang isang tao po ay meron ng long history of infidelity or panloloko doon sa partner nila across multiple relationship, well, of course, possible po talaga na paulit-ulit niya pa rin na gawin ang cheating na ito. Paulit-ulit ang behavior niya na ganito. Kesa doon sa mga taong isang beses lang nagawa ito at mahabang panahon na ang nakalipas. Mas less po yung chance na ulitin niya ito. Hindi ko sinasabing hindi niya po ito uulitin, pero less po yung chance na maulit niya uli. Especially po kung marami na pong changes ang napatunayan niya sa iyo. Compare doon sa may long history of infidelity, multiple partner. Kaya very important na kapag nakikipagrelasyon po tayo, dapat alam talaga natin yung history ng mga kapartner natin. Kasi kung ang record talaga netong present na karelasyon mo ngayon maraming beses na siya nagloko doon sa mga previous relationship niya, possible talaga na ulitin niya ito diyan sa relasyon niyo. Mapababae or mapalalaki yan. Kasi nga, behavior niya na iyon. So meaning, nandyan na yan sa sistema niya. Kaya easy na lang sa kanya na magloko uli. So, kailan ba dapat magstay or hindi dapat magstay kapag ang partner mo ay nakapag-cheat na sa'yo? Umpisahan po natin ito sa trust. Ang trust po ay isa. Actually, yan yung number 1 na strong foundation ng partnership para talagang magtagal sila. But once cheating po happen, nagsha-shattered yan. At sa maraming couple, napakahirap pong isave yung relationship nila or yung marriage nila kapag may ganitong scenario. Though mahirap man isolve or isave ang pagsasama nila, meron pa rin po talagang couple na pinipiling magstay sa relasyon nila at nagbibigay ng second chance. Kasi minsan, ang first, hindi na maulit, meaning the affair is nagbibigay ng opportunity ng magandang result para mas mapabuti lalo nila yung relasyon nila. Lalo na kung magagamit ninyo ito sa tama. At 101% yung willingness ninyo pareho na ayusin at mas patatagin yung relasyon ninyo. Yan yung mga dahilan kung bakit may nagbibigay talaga ng second chance sa relasyon. Kapag yung cheating spouse ay genuine and deeply sorry doon sa panloloko na ginawa niya at gagawin niya ang lahat, mapatawad mo lang siya. Kung nasa malayong lugar siya, uuwi siya para lang makasama ka niya at patunayan sa'yo na hindi na niya uulitin ang mga ginawa niya at pinagsisisihan niya ng mabuti yun. Pero kung ang mga words na yan ay hindi niya nasasabayan ng actions, well, hindi po dapat na paniwalaan yan. Kasi ang isang salita, nabibigyang patotoo lamang yan kapag nasasabayan natin ng actions. Pero kung yung mga salita niya ay walang actions at yung mga salita niya ay para lang i-comfort niya yung sarili niya sa pamamagitan mo, wag na po kayo magstay sa isang relasyon na yan. Dahil paulit-ulit niya uling gagawin yan. Kasi meron po talagang 4 na types of cheaters. So, next nating vlog, gagawa natin yan. Madaling magpatawad, pero ang pinakamahirap gawin ay yung kalimutan yung ginawa nila. At hindi ibig sabihin na patawad mo na, magsistay ka pa doon sa relasyon. Lalo na
kung ang mga salitang ipinapangako niya sa'yo ay hindi niya nasasabayan ng actions. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!